May mga silid na hindi gawa sa bato. Ang mga pader nito ay mga bulong. Ang mga rehas ay mga pangako. At ikaw, nakakulong ka sa loob, hindi mo matandaan kung kailan nagsimula. Ang pag-ibig na dati kanlungan ay naging isang magandang hawla. Ang mga kamay niya na dati humahaplos, ngayon ay parang tanikala, mahigpit, malamig. At ang mga salita niya, ang mga salita niya, matamis na pulot na may halong lason. Unti-unti kang nilulunod sa pagkalito. Tinatawag niya itong pag-ibig. Pero sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alam mong iba ang pangalan nito. Pagkontrol, manipulasyon, hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Isang madilim na sining ng pag-akit sa isang tao, sa isang emosyonal na patibong. At ang mga sandata niya ay hindi mga patalim. Ang mga sandata niya ay mga salita. 5 matatamis na kasinungalingan na lihim niyang ginagamit para gawin kang alipin. Tuklasin natin ang mga ito, hindi para husgahan ka, kundi para palayain ka. Ang unang kasinungalingan, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Sinabi niya ito sa iyo sa isang gabing mahina siya. Marahil may luhang kasama. Ang boses niya, basag. At ang puso mo, nadurog para sa kanya. Naramdaman mo na ikaw ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang angkla. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya mula sa pagguho. Pero heto ang nakatagong lason. Hindi ito sigaw ng pag-ibig. Ito ay pagbigay sa iyo ng responsibilidad na hindi sa iyo. Ginagawa niyang emosyonal na hostage ang kanyang sarili. At ikaw ang taga-negosasyon. Ang bawat pag-alis mo, ang bawat pagtanggi, ay parang paghila sa gatilyo, kaya't nananatili ka. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Takot sa kung anong mangyayari kapag binitiwan mo siya. Ang ikalawang kasinungalingan, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ikinuwento niya sa iyo ang kanyang madilim na nakaraan. Ang mga sugat na walang nakakakita. Ang mga demonyo na siya lang ang nakakaalam. At ikaw, pinaniwalaan mo. Naramdaman mo na espesyal ka. Ikaw ang susi sa kanyang misteryo. Ang liwanag sa kanyang kadiliman. Ngunit ito ang katotohanan. Ginagawa kanyang isang isla. Unti-unti niyang pinuputol ang mga tulay mo sa mundo, ang iyong mga kaibigan. Hindi ka nila naiintindihan. Ang iyong pamilya. Hinuhusgahan ka lang nila. Sa huli, siya na lang ang natitira. Hindi ito papuri sa iyong pag-unawa. Ito ay estratehiya ng paghihiwalay. Dahil kapag nag-iisa ka na, mas madali kang kontrolin. Ang ikatlong kasinungalingan, nagbago na ako para sa iyo. Ito ang sinasabi niya pagkatapos ng isang malaking away. Pagkatapos kanyang saktan, itulak, o sigawan, pagkatapos mong mag-impake. Bigla, siya na ang pinakamabait na tao sa mundo. May mga bulaklak, may mga pangako, may mga luha ng pagsisisi. At dahil mahal mo siya, at dahil gusto mong maniwala, binibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. At isa pa, at isa pa. Ito ang lason ng huwad na pag-asa. Ang siklo ng abuso. Ang honeymoon phase ay ang pain para manatili ka sa panahon ng bagyo. Hindi siya nagbabago para sa iyo. Nagpapalit lang siya ng maskara para hindi ka umalis. Kapag sigurado na siyang hindi ka na aalis, lalabas muli ang tunay niyang mukha. Ang ika-4 na kasinungalingan.
Masyado ka lang emosyonal. Sensitive ka masyado. Ito ang kanyang sagot kapag sinasabi mo ang nararamdaman mo. Kapag nasasaktan ka sa ginawa niya. Kapag umiiyak ka, bigla. Ang problema ay hindi na ang kanyang ginawa. Ang problema ay ang iyong reaksyon. Ikaw ang mali. Ikaw ang wala sa lugar. Ito ang gaslighting. Ang unti-unting pagwasak sa tiwala mo sa sarili mong pag-iisip. Pinapalabas niyang baliw ka para pagtakpan ang kanyang kasamaan. Inaatake niya ang iyong isipan, hindi ang iyong katawan. At minsan, mas masakit ang mga sugat na hindi nakikita. Dahil kapag hindi ka na naniniwala sa sarili mo, sino pa ang paniniwalaan mo? Siyempre, siya ang ikalimang kasinungalingan. Ginagawa ko lang to dahil mahal kita. Ito ang pinakamapanlinlang sa lahat. Dahil ginagamit nito ang salitang pinakasagrado sa lahat. Pag-ibig. Sinabi niya ito nang pagbawalan kanyang makipagkita sa kaibigan mo. Pinoprotektahan lang kita. Sinabi niya ito nang basahin niya ang mga mensahe mo. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka. Bawat pagkontrol, bawat pagsakal sa kalayaan mo, binabalot niya sa papel de hapon ng pag-aalaga. Ang lason dito ay ang pagpapalit kahulugan. Ang pag-ibig ay ginagawa niyang posesyon. Ang tiwala ay ginagawa niyang obligasyon. Hindi iyan pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapalaya. Ang pag-ibig ay nagtitiwala. Ang ginagawa niya ay pag-aangkin. Ikaw ay isang koleksyon, isang tropeyo na itinatago sa isang istante. 5 kasinungalingan, 5 lason, 5 baras ng isang kulungang hindi mo nakikita. Marahil habang nakikinig ka, may tumatagos. May isang pamilyar na sakit. May isang katotohanang sumasampal sa iyo. Ito ang sandali ng pagkamulat. Ang masakit ngunit mapagpalayang pagtanggap na ang pag-ibig na inaakala mo ay isang ilusyon. Ang mga pader na gawa sa bulong ay kaya mong tibagin. Ang mga rehas na gawa sa pangako ay kaya mong sirain. Ang paglaya ay nagsisimula sa isang salita. Hindi. Hindi mo responsibilidad ang kanyang kaligayahan. Hindi ka baliw. Hindi iyan pag-ibig. Ang unang hakbang palabas ng kulungan ay ang pag-alam na ikaw ay nasa loob nito. Kilalanin mo ang mga lason. Dahil ang katotohanan, gaano man kasakit, ang tanging gamot na magpapalaya sa iyo